The Eternal Bloodline. Kabanata 13. Ilang sandali pa ay pumasok na si Kyle sa mission hall. Ang bulwagan ay abala sa mga mag-aaral na may iba't ibang taon, sinusubukang humanap ng angkop na misyon. Tumingin siya sa malaking mission board na naroroon sa gilid ng bulwagan at pagkatapos makahanap ng angkop na misyon para sa kanyang sarili, pumunta siya sa gilid ng bulwagan na itinalaga para sa mga bagong estudyante. Ang bulwagan ay nahahati sa tatlong bahagi, ang kanang bahagi ay para sa mga bagong mag-aaral sa unang taon, ang nasa gitna ay para sa mga mag-aaral sa ikalawang taon at ang nasa kaliwa ay para sa mga mag-aaral sa ikatlong taon. Mayroong maraming mga misyon na magagamit sa mga bagong mag-aaral, kabilang ang ilang mga gawain mula sa mga nakatatanda tulad ng paglalaban ng kanilang mga damit o paglilinis ng kanilang dorm para sa mga puntos. Matapos tingnan ang lahat ng mga misyon na magagamit, nagpasya si Kyle na pumunta sa pinakamadaling isa na sa tingin niya ay kakayanin niya, at dahil din ang lokasyon ng misyon ay kasabay ng lugar na gusto niyang puntahan. Lumapit si Kyle sa binata na nakaupo sa likod ng reception bago iniabot sa kanya ang mission page. Hello, gusto kong gawin ang misyon na ito. Kakaibang sulyap ng binata kay Kyle, dahil hindi marami ang kukuha ng misyon tulad ng pangungulekta ng damo. Gayunpaman, kinuha niya ang pahina ng misyon na pinunit ni Kyle sa board bago nagbasa ng ilang mga papeles. Inirehistro niya ang pangalan ni Kyle para sa misyon bago nagsalita. Ang misyon na ito ay naipost 1 linggo na ang nakalipas, mayroon kang 2 linggo para tapusin ang misyon at ibalik ang item. Ang lahat ng mga misyon na naruroon sa loob ng mission hall ay may takdang oras sa kanila, kaya naman kailangan ng mga estudyante na tapusin ang misyon sa loob ng ibinigay na oras. Okay. Matapos tumango ay umalis na si Kyle sa mission hall, diretsyong tinungo ang exit ng academy. Maya-maya pa ay lumabas na siya ng academy, tumalikod si Kyle at tinitigan ang maringal na gate. Hindi pa rin siya makapaniwala na nakapasok siya sa isa sa pinakamalaking akademya ng kaharian. 1 linggo pa lang ang nakalipas ay naisipan niyang mabuhay ng buong buhay na umaasa sa kanyang pamilya dahil alam niyang mahina siya. Never in his wildest dream ay naisip niya na pagkapasok niya sa academy ay makakahanap siya ng ganoong kalaking sikreto tungkol sa kanyang sarili. Naikuyom ni Kyle ang kanyang mga kamao ngayong may pagkakataon na siyang hindi na siya mananatili bilang isang pathetic loser. Hindi siya umaasa na maging pinakamalakas, magiging masaya siya kahit nabigyan siya ng talento, rank ng kanyang kadugo. Ang isang bagay na pinakaayaw niya ay ang minamaliit ng iba. Pagkamatay ng kanyang ina, hindi siya ganap na loner, kakaunti ang kanyang mga kaibigan. Pagkatapos lang ng talent test ay iniwan na siya ng lahat, dahil lang sa mas mahina ang talent niya. Naisip niya ang kanyang ama at mga kapatid, lagi silang nasa tabi niya na sumusuporta at nagpapalakas ng loob sa kanya. Kahit na pagkatapos niyang gisingin ang isang B-rank talent, hindi sila tumigil sa pag-aalaga sa kanya. Hindi sigurado si Kyle kung gagana ang red snowflower. Pero, ngayong may pag-asa na siya, ipinangako niya sa kanyang sarili na magiging isang taong ipagmamalaki ng kanyang pamilya. Umiling si Kyle at tumigil sa pag-iisip, hindi ito ang tamang oras para isipin ang lahat ng ito. At hindi na nag-aksaya pa ng oras ay umalis na siya, dumiretso sa likod ng bundok. Inabot siya ng 4 na oras upang marating ang base ng bundok, at tulad ng inilarawan sa aklat, isang malaking kagubatan na nag-spam sa ilang kilometro ang lumitaw sa kanyang paningin. Nang marating na ni Kyle ang bakana ng gubat, pinili niyang pumasok ng hindi man lang nagdadalawang isip. Maaaring isipin ng ilan na masyadong naiinip si Kyle at binabaliwala ang panganib na nasa loob ng bundok, ngunit hindi ito totoo. May mga halimaw nga ang mga bundok na nakapalibot sa academy ngunit dahil sa patuloy na pangangaso ng estudyante sa nakalipas na maraming taon, napakabihirang makakita ng halimaw sa loob ng mga bundok. Ngunit kung aakyat ka ng sapat na mataas upang maabot ang tuktok ng bundok, mayroong 10% na posibilidad na makakita ng ilang matataas na halimaw. Gayunpaman, ang mga halimaw na naruroon sa tuktok ng bundok ay naninirahan doon sa mahabang panahon at bihirang umatake sa iba. Hanggang sa naabala sila. At dahil walang plano si Kyle na istorbohin sila, he deemed it a very safe journey. Dahil sa first time niyang maglakbay sa mahabang panahon ay pagod na pagod si Kyle ngunit napagdesisyonan niyang igiit ang kanyang mga ngipin para sa kanyang kinabukasan. Baka sa ekspresyon ng mukha niya na hindi siya titigil hanggang sa matagpuan niya ang red snowflower. Makalipas ang 1 oras. Si Kyle na determinadong maabot ang tuktok ng bundok ng walang pahinga, ay makikitang nakaupo sa tabi ng isang maliit na lawa na puno ng tubig. 1 oras lang ang kanyang determinasyon bago siya nagpasyang magpahinga.
Isinilang ang mga tao para magpahinga, kung hindi, sino ang gagawa? Anyway, hindi naman tatakbo ang red snowflower kung magpahinga ako. Napaisip si Kyle bago kumuha ng mga sangkap sa pagluluto mula sa kanyang storage ring at nagsindi ng apoy. Pagkatapos magluto ng pagkain para sa sarili, nagsimulang kumain si Kyle para maibsan ang pagod. Siya ay hindi isang taong may pinakamahusay na kasanayan sa pagluluto, kaya't ang pagkain ay katamtaman ang lasa. Ngunit dahil siya mismo ang kumain nito ay wala siyang pakialam sa lasa. Sapat na basta na puno nito ang kanyang tiyan. Habang kumakain si Kyle, dumaan ang ilang estudyanteng nakasuot ng pangatlong taon na uniforme sa kinauupuan niya. Ang kanilang mga damit ay punit-punit at lahat sila ay mukhang sugatan, na parang ngayon lang sila nakaranas ng buhay at kamatayan na labanan. Galit na sabi ng isa sa mga estudyante na tila pinuno ng grupo. Sinong nagsabing nasugatan ang Phoenix? Sinubukan ng isa pang estudyanteng naglalakad sa likuran niya na magpaliwanag. Boss, mali ang ibinigay na impormasyon, hindi namin kasalanan. Ang leader ng grupo ay nagpadyak ng kaliwang paa sa lupa sa galit. Halos mawalan ako ng buhay doon, paparusahan ko ang lahat ng may kinalaman sa bagay na ito. Napansin ng grupo ng mga estudyante na patungo sa labasan ng bundok ang presensya ni Kyle. Ngunit naramdaman ang kanyang mahinang aura na tila mas mababa pa kaysa sa karaniwang F-negative rank, lahat sila ay tumingin sa kanya ng may panghahamak at hindi pinansin. Karaniwang kaalaman na ang mga mas mahina kaysa sa E-rank ay hindi magkakaroon ng kapaki-pakinabang sa kanila. At dahil hindi man lang nakasuot ng uniforme ng academy si Kyle, inisip nilang lahat na siya ay isang upang karaniwang gumagala sa loob ng bundok sa pag-asang makahanap ng ilang mga pambihirang halamang gamot. Tumingin si Kyle sa grupo ng mga estudyante at naramdaman ang pangungutya na naruroon sa loob ng kanilang mga titig ay nakaramdam siya ng galit, ngunit hindi niya ito ipinakita sa kanyang mukha. Hindi ito ang unang beses na may tumingin sa kanya ng masama at alam ni Kyle na mahina siya. Kung sa ngayon, nilusob niya ang grupo, nakalimutan ang pagkapanalo ay malamang na mawalan siya ng kakarampot na buhay. Kaya naman hindi niya pinansin ang barkada at ibinalik ang atensyon sa pagkain. Pagkatapos kumain ay tumayo si Kyle at nag-inat ng katawan. Nakaramdam siya ng bagong lakas sa loob ng kanyang sarili, at dahil doon ay sinimulan niya muli ang kanyang paglalakbay. Samantala, unang taon na sila Darlan. Iyon lang para sa araw na ito. Pagkatapos ng lecture ay tumayo si Alize sa likod ng podium. Halos lahat ng estudyanteng naruroon ay nakatutok dahil malaki ang naitulong ng lecture ni Alize sa kanilang pagsasanay. 6. Naramdaman kung gaano kaseryoso ang lahat, tumango si Alize ng may kasiyahan at sinabing. Bago ka pumunta, hayaan mong ipaalala ko sa iyong muli na lumahok sa darating na kompetisyon ay kinakailangan dahil ang iyong ranggo ay magpapasya batay sa mga resulta. Bawat taon ng academy ay magsasagawa ng isang kompetisyon sa mga mag-aaral ng iba't ibang taon upang magpasya sa kanilang ranggo. Sa ganitong paraan din, itinataguyod ng academy ang kompetisyon sa mga mag-aaral, upang patuloy silang magsumikap at subukang maging mas malakas upang makamit ang mas mataas na ranggo sa mga susunod na pagsusulit. Biglang may naalala si Alize na kumunat ang noo. Yung estudyante, Kyle Ohan. Wala din siya ngayon. Hindi ko alam kung ano ang ginagawa niya pero kung sino man sa inyo ang nakakaalam kung nasaan siya, ipaalala lang sa kanya na kailangan din niyang sumali sa kompetisyon kung hindi ay babagsak siya sa midterms. Pagkatapos ay lumabas na siya ng classroom. Nahihirapan pa rin siyang paniwalaan na ang isang bagong estudyante ay patuloy na lumalaktaw sa mga klase doing God knows what. Ayos lang kung mag-skip siya ng klase pero hindi man lang siya pumupunta sa training grounds para sa training na lalong ikinagalit ni Alize. Pagkalabas ni Alize sa klase, pinag-usapan ng ilang estudyante si Kyle ngunit dahil walang malapit sa kanya ay umalis na silang lahat para gawin ang kanilang trabaho. Naalala na nakaupo sa harap si Kyle na pumasok sa dorm katabi niya. Kaya naman bilang kapitbahay ay napagdesisyonan niyang ipaalam sa kanya ang nalalapit na kompetisyon. Sa kabilang banda, habang umaakyat si Kyle, nararamdaman niya ang pagtaas ng temperatura sa paligid sa bawat segundong lumilipas. Ang kanyang damit ay basang-basa na sa pawis. Sa pag-akyat ng halos kalahating araw, sa wakas ay nahanap na niya ang uakyat sa malayo ang red snowflower, ay wala kahit saan, ngunit hindi siya nasaran ng loob. Ang hirap. Ang nasusunog na araw ay wala kung saan-saan at ang paligid ay madilim. Napabuntong hininga si Kyle at tinitigan ang magandang buwan na naruroon sa itaas ng langit.
Naikuyom niya ang kanyang kamao at pinaikit ang kanyang mga mata upang tingnan ang tuktok na nakikita sa kalagitnaan ng gabi dahil sa liwanag ng buwan. Ang kabundukan ay mas malupit kaysa sa kanyang inaasahan dahil ang pagtatakda ng mataas na temperatura sa tabi nito ay nagiging mas mahirap habang siya ay umakyat. Isang buong araw na ang lumipas mula nang magsimula siyang umakyat sa bundok, at sa mga panahong iyon ay huminto rin siya ng ilang beses para magpahinga. Nagpasya siyang gumawa ng isang huling pakikibaka at umakyat ng kaunti papatungo sa tuktok. Sigurado siyang makikita niya ang red snowflower kung aakyat siya ng kaunti. At sa panibagong, alam niyang malapit na siya sa tuktok ng bundok na ang ibig sabihin ay ang kuweba sa harapan niya ay maaaring tahanan ng ilang matataas na halimaw. Wala siyang planong pumasok sa kuweba, ngunit nakita niya ang maliit na puting bulaklak sa kanyang mga kamay. Ayon sa librong nabasa ko sa siladeklatan, ang isang bulaklak ay sapat na upang mapuko ang isang bloodline, ngunit sa ilang mga kaso, higit sa isa ang kailangan. Gusto niyang pumasok sa loob ngunit iniisip niya ang posibilidad na may halimaw na biglang sumunggab sa kanya ay nagdadalawang isip siya. Hindi dahil sa natakot siya, ito ay dahil alam niyang hindi siya isang uri ng henyo na lalabas na mananalo kahit na pagkatapos makipaglaban sa isang mas mataas na ranggo kaysa sa kanyang sarili. Hindi rin siya isang uri ng bida sa loob ng isang kwento na lalaban sa isang buhay at kamatayan na labanan para lamang manalo sa huli. Kaya naman ang pagtataya ng kanyang buhay ay wala sa tanong. Imbes na pumasok ako sa loob at makipagsapalaran, kainin ko muna itong bulaklak. Kung ito ay gumagana pagkatapos ay mabuti. Kung hindi, maaari akong pumasok ng tahimik para kunin ang iba pang mga bulaklak. Inihagis ni Kyle ang bulaklak sa loob ng bibig niya bago umupo ng cross-legged. Ayon sa impormasyon na kanyang nabasa, pagkatapos niyang kainin ang bulaklak ay makaramdam siya ng matinding sakit sa loob ng kanyang katawan. Naghintay si Kyle na may mangyari sa loob ng kanyang katawan gaya ng inilarawan sa libro. Ngunit gaano man siya naghintay ay wala siyang naramdamang sakit o anumang pagbabago sa kanyang katawan. Pagkatapos ng halos kalahating oras na paghihintay, huminga siya ng malalim at kinakabahang tiningnan ang stats niya mula sa gilid ng kanyang mga mata. Stats. Pangalan, Kyle. Bloodline, Celestial, Nakalok. Rango, F negative. Lakas, G. Mana, F. Lixie, G. Talento, B rank, Nakalok. Swerte, A. Kasanayan. Fireball, F. Rango. Maaaring gumamit ang user ng mana para gumawa ng maliit na bola ng apoy. Kung mas maraming mana ang ginamit, mas malaki ang laki ng ball ang apoy. Nagmana ng kasanayan ang Ice Dragon. Ice Domain, S. Rango. Maaaring tumawag ang user sa isang domain sa isang partikular na lugar, iLock at iFreeze ang lugar. Sa loob ng domain, ang lahat ng mga istatistika ay tataas ng isang sub-rango. Ang uri ng tubig at uri ng yelo ay hindi magiging epektibo laban sa gumagamit. Ang lahat ng mga istatistika ng mga kaaway ay mababawasan ng isang sub-rango. Para magamit ang skill na ito kahit man lang negative C-rank mana ang kailangan. Ngunit dahil sa kanyang pangamba ay walang nagbago, lahat ng kanyang mga istatistika ay katulad ng dati. Ang kanyang damit na basang-basa sa pawis ay hindi siya komportable, ngunit siya ay tumayo at kinusot ang kanyang mga mata upang tumingin sa loob ng kuweba. Anong ginagawa ko? Wala akong makitang tao sa loob, baka kuweba lang na walang laman. Sa totoo lang, hiniling niya na sana ay bakanteng kuweba na lang, kung may halimaw sa loob imbes na kainin ang mga bulaklak, bakit hinayaan na lang niya para i-display? Pagkalipas ng ilang oras ay nagpasya si Kyle na pumasok sa kuweba. Naglabas siya ng ilang mana stones para lumiwanag ang kanyang dinadaanan at dahan-dahang lumapit sa kumikinang na bulaklak na nasa kabilang dulo ng kuweba. Sa labas, parang ordinaryong kuweba ito, pero pagpasok ni Kyle ay nakita niyang napakalalim at nakadesenyo na may maraming kulay na bato. Maliban sa kumikinang na pulang bulaklak ng nyebe na naruroon sa kabilang dulo ay mayroong maraming mahahalagang halamang kahoy na nakakalat sa lupa. Natukso si Kyle na kunin ang mga ito, ngunit nagpasya siyang hindi ito, matapos makita ang ilang mga mantsa ng dugo sa ilang mga sirang bato. Ang kalagayan ng yungib ay nagpahiwatig na may naganap na labanan dito hindi pa nagtagal. Sobrang bilis ng tibok ng puso niya kaya naririnig niya ito ng malinaw, pero sa halip na matakot, medyo nasasabik siya. Habang papalapit sa mga bulaklak, sinigurado ni Kyle na makakagawa ng kaunting ingay. Ngunit habang papalapit si Kyle sa mga bulaklak, narinig niya ang isang halos hindi marinig na boses na nagmumula sa kanyang kaliwang bahagi, sigurado siyang hindi ang boses na iyon sa kanyang mabilis na tibok ng puso.
Matapos maipan ang lahat ng lakas ng loob niya ay bahagya niyang nilingan kung saan nanggagaling ang boses. Fu! Nix! Napabuntong hininga si Kyle habang nakatingin sa pulang phoenix na nakahiga hindi kalayuan sa kanya. Nakapikit ang mga mata ng phoenix, at hindi pantay ang hininga nito. Natigilan si Kyle, hindi man lang siya naglakas loob na huminga. Habang nakatayo siya ay biglang idinilat ng phoenix ang itim niyang mga mata at tumingin kay Kyle bago muling ipinikit. Napatulala namang tumingin si Kyle kay Phoenix. Hindi ba ako sasalakayin nito? Naalala niyang narinig niya ang tungkol sa Phoenix noon ngunit ngayon ay nakakita siya ng ganoong kalaking Phoenix na titiyak niya na ito ay hindi bababa sa S-rank. Ngunit bigla niyang napansin na wala ang isa sa mga pakpak ng Phoenix. Ito ay nasugatan. Sa pawis ng mga palad at magaspang na paghinga, nilapitan ni Kyle ang distansya sa pagitan niya at ng Phoenix. Habang isinara niya ang distansya ay mas lalong uminit ang pakiramdam niya dahil naglalabas ng init ang katawan ng Phoenix. Matapos isara ang napakalaking distansya, huminga siya ng malalim para pakalmayan ang kanyang nerbiyos at ibinato ang ilang mana stone patungo sa Phoenix, na nagpapaliwanag sa nakatagong sulok ng kuweba. Nasugatan talaga. Nakita niya ang Phoenix na nakahiga sa loob ng pool ng dugo. At sa pagtingin sa kalagayan nito, tila malapit na itong mamatay. Biglang naalala ni Kyle ang grupo ng mga estudyanteng nakita niya kanina, nag-uusap sila tungkol sa pakikipag-away sa isang Phoenix. At tila sila ang malubhang nasugatan ng Phoenix. Sa pagkakataong iyon ay hindi nakatutok si Kyle sa kanilang pag-uusap ngunit ngayon ay tumitingin sa mismong eksena, hindi siya sigurado kung mapalad siya na matuklasan ang sugatang Phoenix. Bihira ang makakita ng Phoenix, kung ibebenta niya ang katawan ng Phoenix ay magbubunga ito ng malaking halaga bilang kapalit. Siguro kung hinukay niya ang core, may pagkakataon na makakahanap siya ng skill. At kung paanong hindi umatake ang Phoenix kahit nakitang nililigawan ni Kyle ang kanyang teritoryo, tila nasa pintuan ng kamatayan. Sigurado si Kyle sa ngayon kahit isang hindi pa nagising na tao ay madaling mapatay ito. Pero sa hindi malamang dahilan, naramdaman ni Kyle na sayang ang pumatay sa napakagandang nilalang. Alam niyang ang mga Phoenix ay itinuturing din na isang uri ng halimaw, ngunit nang buksan ng Phoenix ang kanyang mga mata at tumingin sa kanya, naramdaman ni Kyle ang kalungkutan sa loob ng kumikinang na mga mata na iyon. Ang mga mata na iyon ay pagmamayari ng isang taong tinanggap na ang kanilang kapalaran. Nakaramdam siya ng pag-aalinlangan kung dapat niyang patayin ang Phoenix o hindi. Siguradong malaki ang halaga kung papatayin niya ito, ngunit pagkatapos ng ilang sandali ay nagpasya si Kyle na hindi ito. Ayaw niyang makonsensya sa isang bagay na hindi gaanong mahalaga. Walang gaanong pera si Kyle pero ayaw niyang kumita ng ganito, bumuntong hininga siya at ibinalik ang atensyon sa mga bulaklak. Nandito siya para sa mga bulaklak, hindi para pumatay. Matapos makitang nasugatan ng Maya Negativary ng kuweba, hindi na naga-negativelinlangan pa si Kyle at diretsyong tinungo ang mga pulang bulaklak ng nyebe. Nilimpasan ng kanyang mga paa ang mamahaling damong nakakalat sa lupa, ngunit hindi niya ito pinansin at pagkarating sa pulang bulaklak ng nyebe, yumuko siya at hinawakan ang mga bulaklak. Tao! Bakit hindi mo ako pinatay? Flinch! Natigilan bigla si Kyle nang marinig ang isang monotonikong boses sa loob ng kanyang ulo, lumingon siya at nakita niya ang isang pares ng kumikinang na mga mata na diretsyong nakatingin sa kanya. Nakatitig sa kanya ang Phoenix, ngunit wala kahit isang onsa ng takot sa mga mata ni Kyle. Medyo napaatras siya nang biglang may narinig na boses sa loob ng ulo niya pero higit sa takot ay na-curious siya at nanlalaki ang mga mata na tumingin sa Phoenix. Ikaw ba ang kausap ko? Nagulat si Phoenix nang makita ang walang pakialam na ugali ni Kyle. Alam niya na siya ay nasugatan ngunit gayunpaman, siya ay isang taong nakatataas, at sa kanyang paningin, ang isang normal na tao ay dapat na natural na makadama ng takot. Isa kang kakaibang tao. Hindi makapaniwalang tumingin si Kyle kay Phoenix. You are really talking inside my head, how is it possible? Ngayon ang unang pagkakataon na nakakita siya ng Phoenix at kinakausap siya nito. Hindi siya sigurado kung may maniniwala sa kanya kung sasabihin niyang may kausap siyang Phoenix. Napatingin si Phoenix kay Kyle pero bigla itong pumikit, parang nahihirapan na siya. Posible, may ilang nilalang na nakakakuha ng intelligence pagkatapos makamit ang enlightenment. At naging madali ang pakikipag-ugnayan sa iyo, kung isa sa alang-alang mo na napakahina mo kahit na may isang bloodline na nakatataas sa akin. Bago ay nakatingin si Kyle sa Phoenix na may pagtataka ngunit napalitan ito ng respeto nang marinig niya ang salitang enlightenment.
Dahil kahit ang mga tao ay gugugol ang kanilang buong buhay sa paghahanap ng kaliwanagan. Nagulat na naman siya nang marinig ang Phoenix na nagsasalita tungkol sa bloodline. Bloodline. Alam mo ba ang bloodline ko? Paano? Ngayon ay nababalisa na si Kyle dahil kahit isang linggo na ang pag-uukol niya sa loob ng library ay wala siyang nakuhang impormasyon tungkol sa Celestial Bloodline. Naramdaman ko na ito noong naglilikot ka sa labas ng aking kuweba at nakikita mo kung paano mo pinuntahan ang bulaklak na pulang nyebe sa halip na pumili ng anumang iba pang halamang gamot, tila alam mo na ito. And I don't know about your bloodline but because it's affecting me it's probably superior to mine. At sa tingin ko, hindi gagana sa iyo ang mga pulang bulaklak ng nyebe na iyon. Bakit? Napatingin si Kyle sa bangkos ng mga bulaklak na nagkadikit sa loob ng kamay niya. Natitiyak niyang pagkatapos ng labis na pagsusumikap ay magkakaroon siya ng kapalit, ngunit ang pag-iisip tungkol sa kung paano hindi ito gagana ay nasaroon siya ng loob. Bakit hindi ito gagana? Bulalas ni Kyle sa malakas na boses bago naikuyom ang kamao. Nang marinig ang naiinip na boses ni Kyle ay sinubukang igalaw ng kaunti ng Phoenix ang kanyang ulo. Ito ay dahil ang iyong bloodline ay masyadong makapangyarihan, at ang mga nilalang na tulad ko ay karaniwang nagigising sa kanilang linya ng dugo pagkatapos na umabot sa hustong gulang, hindi ako sigurado sa mga tao ngunit sa palagay ko ay gigisingan mo ang iyong linya ng dugo kapag ang iyong katawan ay ganap na mature. Abangan ang mga susunod pang kabanata ng The Eternal Bloodline.